Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Ninyo ang trumpeta. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na magdiwang ng banal na misa. Kasama po si Father Arnold at sa mga nandito po sa ating studio. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa sandali pong ito ng ating pagtitipon-tipon, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kaluluwa. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan
di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ko sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Narinig pa ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tubdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayo'y sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag ninyong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapapalitim. Sabihin mo na kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang ano pamang sumpang idaragdag dito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maraming salamat, Father Arnold, sa magandang pagbasa ng Ebanghelyo. Malangkupas pa rin ang Father Arnold. Salamat din po kina Pong at saka Joy, kasama yung dalawang, apo na ba sila? Apo, no? Parehong apo? Ayun. Of course, kayo po mga nasa studio, kayo pong mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. Binabati ko rin po yung mga kapanalig po natin sa Diego Garcia at Jordan na sumusubaybay po sa ating palatuntunan at iba't ibang bahagi ng mundo. Aware po kami dyan kasi taga Middle East po ako. Maaga pa sa amin, Father Arnold, but at this time, 7 o'clock pa lang ng gabi dun. Okay, dito naman madaling araw, ano? At mga kapanalig, thank you so much po for really finding time for the Lord today. Maganda po yung Mass sa umaga kasi unang fresh start. Yung mga nasa bahay, unang fresh start. Ayan, and do it with the Lord. Ngayon pong araw ng Sabado, ito po yung araw na nakalaan para sa ating mahal na ina. At napakaganda ng ating first reading ngayong araw na ito, no? Ang sino man daw na tumatanggap kay Kristo, isang bagong nilikha, no? Tayo nasa year 1. At sino mang nakikipagkaisa kay Kristo, tayo bago na. Ano yung ibig sabihin ng bago na, mga kapanalig? Kapag tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo, sabi ng mga Protestants sa mga born again, kinakailangan tanggapin mo si Kristo ng Panginoon tagapagligtas. Yun na, maliligtas ka na. Ibig sabihin, ang Katoliko hindi tumatanggap kay Kristo ng Panginoon tagapagligtas. Ang katwiran ko dyan sa isang kaibigan kong pastor, hindi mo na kinakailangang sabihin yung word na, I accept you, Jesus as Lord and personal Savior. We have different ways of saying things to the Lord. Gaya ng pagsasalita ng si Kristo ang sentro ng buhay ko. Yun siya. So, ibig sabihin, dahil si Kristo, ginagawa mo to para kay Kristo, hindi pwedeng mamuhay tayo ng dalawang buhay. Kailangan buhay po natin isa lang. Kailangan ng tunay na pagbabago sa ating pagkatao, sa ating pananalita, sa ating pagkilos at paggawa. Tayo ay malaya na, sabi na, malaya na sa anumang pagkakaalipin, lalong-lalo na sa pagkakaalipin ng mga kasalanan, no? At tayo dating kaaway ng Diyos gawa ng kasalanan, at dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, nagiging kaibigan na tayo ng Diyos. Ito yung esensya ng ating unang pagbasa, lalong-lalo na po nung sinabi ni San Pablo sa kanyang mga kaibigan at mga taga-Korinto. Bakit niya sinabi itong kontekstong ito, mga kapanalig? Kasi itong lugar na ito ng Korinto, napakayamang mayamang rehiyon sa bansa ng Greece. At itong lugar na ito, mga kapanalig, parang port area. Sabi nila, dito daw tumatawid yung barko mula doon sa kabilang side ng dagat patungo sa kabila, niro-roll yung barko patungo sa kabila. Ngayon, dahil mayaman tong lugar, na dito nagpupunta yung mga barko ng pang-trade, no, pang-negosyo, ang dami din diyang mga sailor, at ang dami pag maraming sailor, maraming kasalanan. Alam niyo nang gusto kong sabihin dito. At pero may pagkakaiba nung dumating sa San Pablo, napaka-generous din nila pagdating sa Panginoon. Nagbukas sila ng kalooban sa Panginoon at tinanggap nila si Kristo sa kanilang buhay, no? Tapos sabi ni San Pablo, ito yung aral kasi kaya lang may problema pa rin. Marami pa rin sa kanila namumuhay sa kasalanan, at the same time ay namumuhay kay Kristo. At itong warning ni San Pablo, hindi, kapag nakay Kristo ka na, ang buhay mo dapat ayon na doon sa sinasampalatayanan mo. Sa ating kapanahunan, mga kapanalig, kapag ikay Katoliko, mamuhay ka bilang isang Katoliko. Pag ikay tinawag ng Panginoon sa tunay na matuwid na pamumuhay, pag tinawag na tayo nito, gampanan po natin ito. Mga kapanalig, minsan po mahirap. No? Minsan, yung mga dati mong gawi, hindi mo nagagawin. Dati kang laman ng sugalan, iiwanan mo yung pagsusugal. Dating may kinakasama ka na hindi mo asawa, mag-uusap kayo at maghihiwalay kayo. Dahil hindi yon tama at angkop. Sa pinapayuhan namin ni Father Arnold kanina na si Ador, hindi ito tamang relasyon. Dahil dito, kailangan mag-usap na kayo. You have to part ways because this is not right according to God's law and commandment. Ngayon, dahil po dito, mga kapanalig, nagbigay ang Panginoon ng mga ilang turo, no? Anong araw may mga tinuturo sa ating batay sa Ten Commandments. Minsan ito ay
hinahanapan ng butas ng mga Hudyo, no? Ang pambawa, pag kang papatay, pag kang papatay, wag kang kukuha ng kutsilyo at papatayin mo siya. Ngayon, pero sabi ni Jesus, hindi ganun lang ang interpretation. You have to go to the spirit of the law. Kung gusto mo talaga mamuhay ng matuwid sa Panginoon, hindi lang yung external at panglabas na pagsunod ng kalooban ng Diyos, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos ng buong pagkatao. Ito ngayon sabi, narinig ninyo ng unay, inutos sa tao, huwag kang sisira ng iyong pinanunumpaang pangako. Bagkus tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ito yung mga tinatawag nating panata, no? Namamanata tayo, hindi ako kakain ganito araw, hindi ako pupunta. Ang gusto sabihin ng Panginoon, huwag na kayong sumumpa. Kung sisirain nyo rin lang naman, di ba? O kaya naman itatago ninyo, nakikita sa labas na ginagawa ninyo, pero hindi naman nyo talaga sinusunod. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon dito. Hindi kasi may sa ating panahunan, merong mga madre at mga reliyoso, meron silang tinatawag na vow o sumpa o panata. Meron sila. Mali ba to? May vow of chastity, poverty, and obedience. Hindi po yun ang konteksto. Ang konteksto nito ay kung meron kang panata, meron kang nangangako ka na every Saturday, magsisimba ka, every day, magpupunta ka. Pero ang intention mo naman, pag wala nakakakita, hindi ako magsisimba. Pag may nakakakita, susunod ako. Hindi ganun. Sabi ng Panginoon dito, wag na kayong manumpa. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit. No? Nanunumpa ka, saksi mong langit, pero hindi naman tutuparin. Sabi mong, babayad ako ng utang. Kailan? Pagkasweldo ko next week, may sweldo ko. Pagdating ng next week, hindi ka nagbayad, tinaguan mo pa yung napautang sa'yo. Tapos, dumating na yung next week. Sabi mo, next week uli. Next week, hanggang mabot ng 3 taon, puro ka next week. Hindi yun ang tamang panunumpa. Yan. Kung hindi mo lang tutuparin, huwag ka nang manumpa, sabi niya. Kaya, huwag mo sasabihin yung mamatay man ako, mamatay man yung kapitbahay ko. Mamatay si Father Arnold, joke lang. Kaya sabihin mo, huwag mo nang sabihin mo kung oo, hindi, kung hindi. Ito po yung power of sincerity. Sa iyong pagkilos at paggalaw, ang salita mo ay dapat magtugma sa iyong gawa. Hindi iba yung salita, iba yung gawa. Ito yung pagtanggap kay Kristo sa buhay mo. Hindi pwedeng sabihin mo, I accept Christ as Lord and personal Savior, pero kung manlait ka ng kapwa-tao mo, wagas. No? Pag sabi mong, si Kristo sentro ng buhay ko, sasalamin din sa aking pagkatao, sa ating pagkatao, ang pagkatao ni Kristo. So mga kapanalig, sa panahon pong ito, ng ating pong pagninilay-nilay, lalong-lalo na sa pang-araw-araw na buhay, maganda po na naririnig natin ang salita ng Diyos. At hindi ito kukunin sa konteksto ng ako'y maging bida at magaling ako mag-quote ng Bible. Hindi po, kundi paano ko ito isasabuhay sa pang-araw-araw kong buhay, regardless kung ang kaharap ko ay Katoliko o hindi Katoliko. Ito yung pamamaraan ko na pamumuhay. Anong epekto nito mga kapanalig? Ito po ay nagdadala sa atin sa tunay na kaligtasan. Hindi ka sabi nila, kailangan manampalataya ka lang, maliligtas ka na. Hindi po naman nakalagay yung faith alone. Wala po yung alone. Ang nakatala sa ating banal na kasulatan, faith and good works, both working together. Hindi siya pwedeng faith without work. Ito yung binabanggit dito sa reading natin. Kung ikaw ay kay Kristo, isa kang bagong nilikha. Ibig sabihin, yung salita mo at paggalaw ay tugma sa iyong pamumuhay. Iyon ang tunay na Kristiyano, yan ang tunay na pagiging Katoliko. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all. Mga kapanalig, dadako na po tayo sa panalangin ng bayan. Na nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-uugali ang wagas na pagtalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating mga panalangin ngayon ang ating mga pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin, ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan
naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling iha. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililiwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkakanyang pagkabirhen, ay magpapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang lahat ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mo ang siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling aping may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ang pag-ibig natin, dasalin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat
ng masama. Naming gamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunganan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ipamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap ng banal na pakikinabang
ay dumadalangin upang sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Birheng Maria kamti namin ang iyong buhay na nakalaan sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po mga kapanalig, tayo po ay magbabasbas. Hindi po namin kayo i-bless muna sa pamamagitan ng bendisyon. Subalit i-bless po tayo sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon sa banal na sakramento. Sama-sama tayong mamintuho at gumalang at sumamba sa ating Panginoon. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa bandig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Yun din, panalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo
bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po nang may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut proque comporsit laudatio. Amen. Anam de cielo prestatis eis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Mga banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.